Alam mo ba kung paano nagsisimula ang kasalanan? Hindi ito nagsisimula sa pagpatay, panloloko, o pagtataksil. Nagsisimula ito sa puso. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang laban na hindi nakikita, na kinahaharap ng marami sa atin araw-araw ang tukso. At kung hindi ito mapipigilan, maaari itong magdala sa atin sa isang landas na nagtatapos sa kapahamakan. Pero may pag-asa. Kung ikaw ay nahihirapan, nagdududa, o naghahanap ng bagong simula, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sa Santiago chapter 1 verse 14 to 15, nakasulat, ang bawat isa ay tinutukso kapag nahihikayat ng kanyang sariling pagnanasa at nadadala. Pagkatapos, kapag ang pagnanasa ay nagdulot ng pagsilang, nagbubunga ito ng kasalanan. At kapag ang kasalanan ay lumaki na, nagbubunga ito ng kamatayan. Ang tukso. Ito ay personal, madalas tahimik at nangyayari sa loob ng puso. Ang paghikayat, parang pain ginagamit ng Satanas ang ating kahinaan. Ang pagsilang ng kasalanan, ang pagnanasa ay humahantong sa kilos. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Hindi lang pisikal na kamatayan, kundi pagkakahiwalay sa Diyos. Ilan sa mga karaniwang tukso ay pagnanasa, kasakiman, kapalaluan, inggit, kayabangan, katamaran, at pagkukumpara. Totoo ito, hindi ka agad nahuhulog sa kasalanan. Nagsisimula ito sa isang pag-iisip. Isipin si Haring David. Isang tingin ang nauwi sa pangangalunya at kalaunan ay pagpatay. Kahit ang pinakamalalakas na tao ay nadadapa kapag hindi nila inaalagaan ang kanilang puso. Kaya naman, tinuturuan tayo ng Kawikaan chapter 4 verse 23 na ingatan ang ating puso ng maingat. Sapagkat higit sa lahat ng bagay ay ingatan mo ang iyong puso. Sapagkat dito nanggagaling ang buhay. Paano natin iingatan ang ating puso? Narito ang ilang praktikal na paraan. Mag-ingat sa mga bagay na pinapasok mo sa isipan. Musika, palabas, social media. Manatili sa salita ng Diyos araw-araw. Magkaroon ng taong mapagkakatiwalaan. Huwag labanan ang tukso ng mag-isa. Ang panalangin ay hindi lang paghingi. Ito ay tapat na pagsuko. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ngunit ang pagtugon dito ay kasalanan. At kapag hindi nagsisisi, lumalaki ang kasalanan. Ngunit sandali, narito ang magandang balita. May pag-asa. Ang pangalan niya ay Jesus. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Binayaran ni Jesus ang parusa ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, hindi ka na alipin ng kasalanan. Maaari kang mapatawad at maging bago. Ngayon, saan ka man naroroon, ito ang iyong pagkakataon. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at magsisi. Tanungin ang sarili. Anong mga tukso ang hinahayaan kong lumaki sa puso ko? Gumagawa ba ako ng palusot sa kasalanan? Handa na ba akong lumapit kay Jesus? Magsama-sama tayo sa panalangin. Panginoong Jesus,
Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Sinunod ko ang sarili kong pagnanasa kaysa sa iyo. Ako'y nagsisisi. Naniniwala ako na namatay ka para sa akin at tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Bigyan mo ako ng lakas na sumunod sa iyo. Maging ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon. Amen.